Finally, approve tayo sa isang legit na loan app. At yun yung pinost ko nung nakaraang araw dito sa channel ko. And ngayon ko lang siya nagawan ng content kasi nag-rest lang ako, nagbakasyon lang ako sa pag-upload ng vlog for almost 1 week yata. And nag-relax lang ako somewhere. Pero this time, babalik ko dito sa pagko-content ng vlog at pag-share ng mga knowledge ko about nga sa mga loan app. Yung mga legit at hindi legit na loan app. Pero dito, sa panibagong topic natin ngayon, isang legit na loan app, yung pag-uusapan natin kung saan na-approve nga ako sa kanya. And ang nagustuhan ko sa kanya is buo kong na-receive yung loan amount ko sa kanya. In just 5 minutes, na-receive ko na agad sa GCash ko yung loan amount na in-offer niya. Kaya naman kung interesado ka about dito sa legit na loan app na nang-approve sa akin, keep on watching. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share at nag-review ng mga OLA or online lending platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. Bukod kay Credibo, isang legit na loan app na naman yung nang-approve sa akin guys. And sobrang natuwa ako sa kanya kasi buo kong na-receive yung loan amount na in-offer niya. Yun nga lang, mababa lang yung offer niya pero goods na rin para sa akin since first time borrower pa lang naman ako sa kanya. So ito ngang loan app na tinutukoy ko na pwede nating lapitan in case of emergency ay ito ngang si FT Lending Fast Cash Loan na pagmamayari ni FT Lending Master Philippines Corporation. At ito nga meron na siyang 4.6 na stars, 28,000 na reviews, and 1 million downloads. Ganun na karami yung mga nag-download at umutang dito kay FT Lending. Actually, matagal ko na siyang napapansin sa Google Play Store at matagal ko na siyang nakikita sa content ng ibang mga vlogger. Pero hindi ko talaga siya pinapansin kasi kapag once na dinownload ko siya, baka ma-reject lang ako. So, feeling ko baka masayang lang din yung information ko. So, never ko siyang dinownload. Pero nung time na nag-apply ako sa kanya, naisipan ko lang din talaga na mag-apply. What if mag-apply ako sa kanya kahit masayang na yung information ko, ganon. And then, nagulat ako na bigla akong na-approve at nagkaroon ako ng offer sa kanya. So ayun nga, dinownload ko siya at inopen yung kanyang application. Dito meron siyang statement of disclosure kung saan meron siyang kinokollect na information. Katulad na lang ng ating contacts, phone number, personal information, camera, approximate location, SMS, installed application. Ganun karami yung mga hiningi niya. So medyo nakakabahala kapag ganito kasi ang daming mga information na kailangan lang i-collect. Means magkakaroon nga sila ng access doon sa mga information na kinokollect nila. Anyway, kinonfirm ko siya since wala naman tayong option at hindi naman tayo makakapag-proceed or makakapag-apply kapag once na hindi natin kinonfirm. So dito kinonfirm ko na nga siya at dito sa kanyang dashboard makikita natin yung loan amount na maximum loan amount na pwede nating mahiram which is 30,000 at wala na tayong ibang makita dito. So click lang natin yung apply now and then dito kailangan natin mag-provide ng cellphone number na gagamitin natin sa halang application and then yung verification code. After natin ma-receive yung verification code, mag-fill up na tayo ng ating personal information tulad ng purpose of loan, education level, marital status, number of credit cards, number of loan app use, residential address, tsaka yung ating email address. Pagdating naman sa kanyang job type, pwedeng mag-apply yung mga unemployed, student, housewife, self-employed, or business owner, freelancer, yun yung mga pwedeng mag-apply. Actually marami, hindi ko na sila may isa-isa, ilalagay ko lang dyan sa my screen para hindi na masyadong humaba yung ating video. Sa kanyang contact information naman, bali 3 contact reference lang yung kanyang hinihingi. And then nag-face verification na ako, no? At dito sa kanyang identity information, pipila pa natin yung ating ID type or yung valid ID na meron tayo, mag-provide tayo, no? And then yung first name natin, middle name, pero optional lang siya, last name, gender, tsaka yung date of birth. Bali, pagdating sa kanyang ID type, yung mga valid ID na hinihingi niya is yung ating UMID, SSS, PRC, passport, postal card, national ID or PhilSys ID, TIN ID, driver's license, voter's ID, PhilHealth card, tsaka yung ating pag-ibig ID. So, ganun lang kadali na mag-apply sa kanya and then nag-review siya for about 5 minutes at hinintay ko na lang yung approval pero hindi na ako nag-expect na ma-approve ako kasi malakas talaga yung kutob ko na ma-reject ako sa kanya or madi-disapprove ako. Pero nagulat ako na parang nasa 3 minutes lang yata or basta 3 minutes lang yata na hinintay ko. Nag-text na agad itong si FT Lending at ito nga yung text niya, ilalagay ko lang dyan sa my screen. Sabi niya na-approve nga ako ng 900 pesos sa kanya.
After ko ngang ma-receive yung kanyang text, inopen ko na nga yung kanyang application at may offer nga talaga siya sa akin na 900 pesos. Mababa lang pero not bad para sa mga first time borrower. Sino ba namang hindi matutuwa, 'di ba, na ma-approve ka, ma-offeran ka at pagkakatiwalaan ka ng isang legit na loan app sa kabila ng mga OLA na naabandona mo. Anyway, dito sa kanyang loan details, pwede ko pa siyang i-adjust ng 300 hanggang 900 pesos. Pero since gusto ko nga siyang isagad, sinagad ko na talaga yung 900 pesos, no? Sa kanyang loan terms naman, hindi siya pang longer term payment. Like, 1 month, 2 months, ganon. Siguro sa first time borrower pa lang ito. Bali, yung loan term payment pa lang na in-offer niya sa akin ay 15 days. So, yung total na babayaran ko is 1,062 pesos. Kasi yung kanyang total o yung kanyang service bilang is 162 pesos. Ganun lang kababa yung kanyang interest. Pagdating naman sa kanyang withdrawal method, it's either e-wallet or bank transfer mo ma-receive yung loan amount na hiramin mo. And then dito no, medyo kinakabahan ako kasi baka mamaya doon sa 900 pesos na offer niya sa akin, baka may kaltas like kagaya sa ibang mga Flyvinik na OLA, na baka mamaya doon sa 900, 500 plus lang yung ma-receive ko or 600 plus, mga ganon. Pero dito no, sinubukan ko talaga siya sis, buti na lang at mababa yung offer niya sa akin. Anyway, girinab ko nga yung 900 pesos. And then dito no, face verification lang ako para ma-verify na ako talaga yung umuutang sa lang application. At nag-assessing na siya. Wala pang 5 minutes, na-receive ko na agad sa GCash ko yung loan amount na hinihiram ko. At ilalagay ko lang dyan sa my screen yung kanyang proof na buo ko siyang na-receive sa GCash ko. So guys, para sa akin, pwede siyang pang emergency lalo na sa mga nangangailangan talaga. Mas okay pa siya compared dun sa ibang mga loan app na fly by night na 7 days or 15 days repayment nga. Pero ang laki na agad ng kinakaltas dun sa loan offer nila. Dito buong-buo mong ma-receive yung loan amount mo sa kanya. And based din sa review ko sa kanya, sabi nila kapag once na nag-second reloan ka na sa kanya, medyo malaki daw yung kanyang interest, like pumapatak daw ng 20% pataas. Pero ang kagandahan naman kasi sa kanya is buo mo namang ma-receive yung loan amount mo sa kanya. Pero advice ko lang, think before you click bago natin i-grab yung mga loan offer ng mga loan app na ina-applyan natin. Check muna natin ng maigi yung kanilang loan details, lalong-lalo na yung kanyang interest para at least maging aware na tayo agad na ganito yung kanilang interest. But for me, itong si FT Lending, okay na okay siya, lalo na sa pang-emergency. Anyway, magkakaroon tayo ng second review dito kay FT Lending kapag once na nakapagbayad na ako sa kanya. And i-review ulit natin siya kung magkano yung i-offer niya sa akin sa second loan ko at magkano yung magiging interest niya doon para at least maging aware tayo sa mga ina-applyan nating loan app. So yun lang naman yung gusto kong i-share about dito kay FT Lending. Sana nagkaroon kayo ng idea. Anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!